Prayer of Moses. Dalangin ni Moses na lalaki ng Diyos sa Tagalog. Sa akin, diglot, yan ang nakalagay. Ano? So, it has been commonly imagined that this psalm was composed by Moses when God shortened the days of... Hello, nagmumurmuring ito nga yung in the wilderness. So, ito yung tagpo na pinaikli ng Diyos ang buhay ng mga nagmamaktul sa ilang doon sa wilderness. Kung nabasa niyo po yung Numbers chapter 1 verses chapter 14 verses 1 to 5, yan po yung tagpo na matapos hanguin ng Israel sa peligrong kalagayan sa pagpapahirap ng Ehipto na hindi nagpakundangan kay Jose na ginawang leader ng Diyos sa bansang Egypt at pinahirapan ng Israel na napakahabang panahon. Kung naalala ko ay 400 taon. Tagal yon. Ang Pilipinas ba ilang taon sa Hapon? Sa Kastila. So kayo nag-aaral yan. Pero ang Israelites sa ilalim ng pagsakop ng Egyptian ay 400 years. So ganun katagal silang nalipin doon. Pero sila'y pinalaya ng Diyos sa magitan ng pagtawag ng Diyos kay Moises. At kita natin, kung kayo nagbabasa, hindi pa naman tayo Kristiyano, napapanood na natin yung 10 Commandments. Nababasa niyo ba yan? Nababasa, napapanood? Kaso lang, nung tayo unbeliever, walang tunay na dating, hanggang ngayon. Kahit nga yung Simana Santa, yung tungkol sa crucifixion ni Jesus Christ, nanonood din ako niyon habang nagsusugal. Walang dating. Iba talaga ang anak ng Diyos. May buhay ang Bible, lalo yung laman nito. So, yun po ang tagpo, mga minamahal, yan po ang konteksto sa tagpong ilang. Dito ay umusal si Moises dahil sa mga pagsalangsang at marami hong pinatay na Israelites. Dahil sa halip na magpasalamat sa mamba sa Diyos, ay nagmaktol. Kung mababasa ang chapter 14, yan po yung maktol. Kami kayo dinala mo din para patayin, magaling pa sa Egypt. At maraming pinatay diyon. So, yung Psalms chapter 90, diyan nasulat yung panalangin ni Moises sa tagpo ng Numbers chapter 14 verses 1 to 5. At alam natin si Moises, siya yung taong tinawag ng Diyos. Masarap pong matuto sa taong tinawag ng Diyos. Tama ba? Tayo ngayon natututo sa, kumbaga sa panahon ito, sa memory matututo tayo na nalago. Tama ba? Di lalo doon sa tinawag ng Diyos. Gayun din, sa panahon nila, mas masarap pakinggan na kitang-kita mo namang ginamit si Moises mightily na pangunahan ng isang bansang malaki na pinagpala ng Diyos, nasaksakan ng tigas ng ulo. Kasi mixed multitude, merong uncircumcised in the heart. Kalimitan po ng biktima ng pagrereklamo doon, dahil wala naman pinaghuhugatan ng rebellion at ng murmurings. Unsaved individual of the Jews or immatured saved individual of the Jews. Yan lang naman ang source yung complain ng complain. Ngayon, si Moises po ay ginamit. At alam po natin kung paano yung tukod naging ahas. Ito yung ginamit para ang tubig ay maging dugo. Ito yung ginamit para umulan ng granizo, magkaroon ng palaka, mga kuto, etc. Hanggang sila ay sa lumabas, hanggang sa kung paano patnubayan ng Diyos sa magitan ni Moises ang Israel sa ilang. At walang kaduda-duda na si Moises ay isang man of God na ginamit ng Diyos. Kaya masarap din siyang tularan. Are you there? Kaya masarap din siyang pakinggan. Masarap din siyang sundan sa panalangin.
Kumbaga sa manok, nasasabungin, masarap sumama doon sa nananalo. Kaysa doon sa itik na hindi naman lalaban. Itong si Moises na ito ay pakinggan po natin. Dahil ito kumbaga sa paglarang na paglilingkod ay matured, veteran, eksperyensado, lingkod ng Diyos, ginamit ng Diyos, kaya masarap sundan ang kanyang panalangin. Tama? Kaya may panalangin. At alam niyo ba, lahat ng panalangin na tama, naturo sa Bible, hindi ho nagkakalayo ang prinsipyo. Ano ho? Hindi ho nagkakaiba. Ang malayo lang ay tayo. Pero yung esensya ng kanilang thought, message, yung napapaloob na pinaaabot na ito ang dapat gawin, hindi ho nagkakalayo. Una, prayer of Moises, ito po yung high view of sovereign God in prayer. Ito yung panalangin na mayroong mataas na pananaw sa soberanong Diyos sa panalangin. Si Moises sa kanyang panalangin, tamang panalangin, actually mga kapatid, si Moises ay parang hininga na lang talaga ang manalangin. Nasanay siyang laging tumawag sa Diyos. Sapagkat ang sabi ni Pero, sabihin mo sa Diyos, tigil na ito. Sasabihin ni Moises, Panginoon, tigil mo. Ganun lang siya makipag-usap sa Diyos. Kaya ito yung taong maraming experience na sinagot talaga ng Diyos. Sabi niya, magkaroon ng palaka. O answer prayer, nagkaroon palaka. Sabi niya, Diyos, alisin mo ng palaka. O, wala palaka. Di kay answer prayer yun. Kaya ito yung taong talagang mapanalanginin at talaga na-experience. Pero, sa Psalms 19 na ito, mapapansin natin na ang talagang ang laman at pangunahing sambit, konsepto, thought ng panalangin ay high view of sovereign God in prayer. Verse 1. Verse 1 ang sabi, Lord, Thou hast been our dwelling place in all generations. Ang ibig sabihin ni Moises, Panginoon, sa lahat ng panahon ng lahi, meron ang tao sa daigdig, magkakaroon. Ikaw yung aming tirahan. Ibig sabihin, naubos na ang lahi ng mga tao at yung mga darating na lahi ng tao, andun pa rin ang Panginoon. Kaya nilinaw po ng verse 2, before the mountains were brought forth, or ever thou hast firmed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Alam sa panalangin, dapat makita natin kung sino yung talaga yung pinapanalanginan natin. Tama ba? Dapat talagang dakila at mataas at matayog at malaki ang pagtingin natin. Unang bungat agad ng pagtawag ng Moises, sa Diyos na kanya tinatawagan, kita niya ang kadakilaan ng Diyos. Pagdating sa time, pagdating sa kanyang existence, kinikilala niya na ang Diyos ay walang hanggang Panginoon. Are you with me? So, mga kapatid, dapat talaga pag tayo nanalangin, hindi parang tayo nakikipag-usap sa ordinaryong Diyos lamang. Dapat nandun talaga yung respeto. Dapat naroon talaga yung paghanga. Dapat naroon yung talaga yung pagbubulay kung sino ang Diyos. Ang sabi niya, ang lahat ng henerasyon sa tao, sabi, Thou hast been our dwelling place in all generations. Ibig sabihin, walang lahi na ikaw ay wala. Sapagkat wala pa kami, ikaw ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Yan ang Diyos na pinapanalanginan ni Moises. At yan dapat ang Diyos nating pinapanalanginan para tama ang ating pananalangin. Kaya itong Diyos na ito, hindi ito ginawang Diyos. Ito yung gumawa na Diyos.
Dahil lahat ng ginawa ng tao, maging ang tao na ginawa din lamang, yan ay may simula at may katapusan dito sa mundo. Ang tamang Diyos ay yung walang hanggan. Kaya alam po natin, ang Hebrew, ayun ay taglay din ng banal na Espiritu. Sa Espiritu na walang hanggan. Sa Hebreo 13 verse 8, ang Panginoong Hesus ang tinukoy, the same, yesterday, today, and forever. Kaya maging ang Panginoong Hesus na magturo, hallowed be thy name. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Laging dapat ang view sa Diyos ay malaki. Are you with me? Hindi yung mas malaki yung ating hinihingi. Mas malaki ang ating hinihingan. Tama ba? Naku, kasino na po yung ating hinihingi? Ano? Ay kitang-kita natin yung hinihingi, yung hinihingan ay hindi. Dahil kung titingnan pa natin ang Psalms 90 verse 7, 9 and 11, ganito po ang sabi, for we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is thy wrath. Alam niyo po, ni-recognize po ni Moises ang kadakilaan ng soberanong Diyos, hindi lang yung kanyang pagiging eternal, kundi yung kanyang pagiging holy. Ayaw ba pagka ang Diyos ay lagi pinag-uusapan in thy wrath, yan ay expression of His holiness. Are you with me? At ang kanyang kinagagalitan palagi ay ang kasalanan. Are you with me? Dito po binanggit po dito yung wrath sa verse 7. Sa verse 9, wrath. Pagdating ng verse 11, wrath. 3 beses binanggit ang wrath in this chapter. So ang kanyang tinatawagang Diyos, ang prayer ni Moises, the prayer of Moses, nandun yung high view of sovereign God in prayer. Dapat talaga ang panalangin, ito'y turo ng isang mahusay manalangin. Ito'y turo ng isang veterano sa panalangin. Ito'y turo na ginamit ng Diyos dahil ang buhay na mga panalanginin. Kaya ito'y talaga yung pattern ng isang panalangin ayos. Nakatingin sa kalakihan ng Diyos, kadakilaan ng Diyos, na siya'y walang hanggan at siya'y banal. Ang Diyos ho, ang kabanalan ho ng Diyos ay hayag lagi pagdating sa kasalanan. Mapapansin po natin yung kasalanan, binanggit po diyan sa verse, saan ba yan? Ito ba na? Sa verse 8. Nasabi ng verse 8 at nasabi ng verse 8. Yan, verse 8. Iyong inilagay ang aming mga kasamaan sa harap mo, ang aming lihim na mga kasalanan. Ayaw kung bakit maraming pinatay ang Diyos sa Numbers chapter 14, verses 1 to 45. Ang daming kasalanan doon na ginawa ang Israelites. Kaya lagi mga kapatid, makikita natin na ang Diyos po ay banal para walang respeto sa kanyang presensya. Ano ho? Ang Diyos ay hindi ho, wag natin ikukulong ang Diyos doon lang sa ang Diyos ay pag-ibig. Hindi ho totoo yun. Ayaw ba, kahit yung pag-ibig ng Diyos ay nakakatakot pag-usapan, dahil ang pag-ibig ng Diyos, ang kalikasan nito ay banal din. Ano ho? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ayon sa gusto mo. Ang Diyos ay hindi alipin ng kagustuhan ng tao. At pag ipinilit mong kagustuhan mo sa Diyos na hindi ayon sa Kanya, ang sabi ng Diyos kay Pablo, parang ang sumisipa sa dulo ng sibat. Hindi ho i-compromise ng Diyos ang Kanyang kabanalan dahil mo lang. Are you with me? Siya ay the same yesterday, today, and forever. Kung paanong walang hanggan siya, walang hanggan siyang banal.
Kaya pag tayo lalapit sa Kanya, hindi siya utusan. Hindi siya alipin. Hindi siya magic. Ito na yung para maging katulad yun ng mga prosperity gospel. I command that cloud in the name of Jesus. Parang kala maging utusan ng Panginoon. Sabi niya, sinasabi ko sa iyo karamdaman, get out of him. Mamaya, hindi pa rin magaling. Ano, pagka hindi gumaling, wala ka kasing pananampalataya eh. So, hindi siya siya may kasalanan. Ikaw kasi ayaw mo manampalataya. Hindi ho utosan ang Diyos sa gusto natin. Amen? Pero ang Diyos ay very considerate sa kanyang mga anak. Are you there? Mahal niya tayo. Pero kahit kamahal niya, ang kanyang pag-ibig ay na kay Kristo at si Kristo kabanalan. Are you with me? Tatandaan po natin, ang Diyos po hindi utusan. Ang Diyos po hindi genie. Na para bagang lahat ng wish mo matutupad. Hindi ganun ang Panginoong Diyos. Siya ay dapat tinitingnan mo sa panalangin na siya ay, high view of Him. Siya ay eternal, siya ay sovereign, and He is holy. That's why before you speak to Him, analyze and recognize your sin before Him. And He is more than willing to forgive all our sins. Are you with me? So just to point out na makita natin na ang ating pinapanalanginan na kung paano manalangin si Moises, andun yung mataas niyang pagtingin sa Diyos na kanyang pinapanalanginan. Siya'y banal. It is a great privilege for us that we can come in His presence through Christ, our high priest and offering. Hindi ho tayo deserving without Christ. Are you with me? Hindi ho tayo karapat-dapat kung wala kay Kristo. Kaya wag mong uutusan ng Diyos na parang Jenny. Naku. Meron ng isang Christian JC na akala mo yan magic lang ang Panginoon. Sabihin mo lang ito, darating mamayang tanghali, nandiyan na sa'yo. In the name of Jesus. The name of Jesus. Oh. Kalahin mo. Tingnan mo itong perang ito. Pag ito nilike mo at sinend mo, in the name of Jesus, darating sa iyo yan. Claim it, claim it, claim it. Hindi ho ganun ang Panginoon. Samantalang si Pablo, ang daming pagpapagaling, ang daming pinagpala. Pero nung magkasakit si Pablo dito, hindi niya mapakialman kung wala ang basbas din ng Panginoon. Ano ho? Ayun po may mga pagkakataon na ang Diyos mismo nagpapahintulot ng karamdaman. Kasi mas marami tayong natututunan sa Diyos sa panahong yan. Di ba? God's still in control. Hindi ikaw. At you cannot command Him. Who are you to command Him? Beg for Him. Magmakaawa tayo. Don't command Him. Kaya nga sabi, in all thy ways acknowledge Him. Ano? In all thy ways acknowledge Him. Trust in the Lord with all thine heart. In all thy ways acknowledge Him. Ano ibig sabihin na yan? Igagalang mo siya sa lahat ng iyong iniisip at gagawin. Hindi ibig sabihin na yan, samahan mo ako, Panginoon. Makiusap ka, pagpalain mo ako, Panginoon. Are you with me? Pero salamat, we can come to the throne of Christ, to the throne of grace, because of Jesus Christ. Pero still ang ating spirit, Lord, if it is your will, thy will be done. Amen. Mga naglolote, nag-aahente, kung kalooban mo, Panginoon, may pangyayari. Tama ba? Nag-a-apply, kung kalooban mo, Panginoon, may pangyayari. Amen? Naliligaw, kung kalooban na nililigawan, may pangyayari. Di ba? Lagi ang ating tatanungin, Lord, kaya masarap makipag-uusap sa Diyos Sa totoo na. Masaya di ba? Sabi natin ng isang araw tayo nalangin na tayo ay nakikipag-usap sa Diyos pero hindi natin pinipili. Pero tayo ay nananalangin, Lord, ito po Ito po bahala na po kayo. Basta ito yung sinasabi ko sa inyo.
So nalimutan ko na yung preaching ng kabilang Miyerkules. So yun po ang ating makikita natin diyan. Then Psalms 90 verse 8, tingnan niyo po. Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins. Wow. Kita mo yan? Si Moises may sikreto rin. Tayo pag mawalan. Diba? Sino may mga secret yan? Si Moises mayroon eh. Hindi naman sinabi niya, kayong may sikreto. Our secret sin. Pero ano sabi diyan? Our secret sins in the light of thy countenance. Ano ba, lalapit, kinikilala ni Moises panalangin, hindi lang yung pagiging walang hanggan ng Diyos, pagiging banal ng Diyos, yung pagiging marunong ng Diyos sa lahat. Wala siyang hindi alam. There is no secret with God. Amen? Yung pinakatatago-tago mo na hindi alam ng iyong kapwa, ng iyong kapatid, ng iyong pastor, ng iyong kasamahan, doon lang yun na itago. Pero sa Diyos ay hindi. Kalahin mo yan ang Diyos natin tatawagan. Tayo ay transparent na transparent. Tama ba? Kaya huwag kang magpapalalo. Huwag kang magbabanal-banalan. Hindi ubra ang pagiging ipokrito sa paningin ng Diyos. Tama ba? Kaya laging come to Him with a humble life. Kasi siya ay Diyos na ang pag-iral ay hindi natatapos. So, yun din ang kanyang kaalaman, yun din ang kanyang kabanalan. Diyan nagsimula. Diyan nagbubukas ang tamang panalangin. Yan si Moises kung manalangin. Binubuksan niya ang kanyang panalangin sa pagkilala sa kanyang pinapanalanginan. Huwag kayong tatawag sa Diyos na walang kalam-alam. Tama ba? Kasusunog na hindi niya alam ng kanyang hitay na susunog na din. Ano? Katulad na sa Facebook, ano? Kalay mo, iniligtas sa baha yung kanyang Diyos. Di pa iwanan eh. Kung siyang nalunos, bagay, pwede din naman yung pag nagkalaki, di doon siya umupo. Ano? Pero kalahin mo, ang tao nililigtas ang kanyang Diyos, sa halip na ang Diyos ang magligtas sa kanya. Bulage ang tao. Then, 90 verse 14, tingnan po natin yung kinikilalang Diyos ni Moises sa panalangin. Oh, satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad in all our days. Yan din po nakatuwa sa atin. Ang Diyos ay maawain. Are you with me? Thy mercy is new every morning. Salamat sa Diyos. Siya'y banal, pero siya'y maawain. Alam mo kung ang Diyos ay tutupuhan tayo, matagal na tayong talpog. Tama ba? Kung ang tao ay katulad, kung ang Diyos ay katulad ng tao mapagtanim, mapagtanda, yung gang galit ay katulad nating hindi na inaalis, patay na tayo. Pakay na. Wala na. At saka talaga hindi uubra ang panalangin mo kung ang Diyos hindi maawain. Tama ba? Ay kita niya tayo. Araw-araw. Kung paano kinakalikot, yang iyong cellphone, hanggang madaling araw, yung pala'y nagmo-mobile legend. Wala na pakinggan kayo yun eh. Pero kung iniwala, hindi lang ikaw ang tinamaan doon. Kasi sabi mo, may nakikita kang membro din. Madaling araw din, kasabay mo. Baka kayo ang top sa Tyson, dalawa. Minsan nakakalungkot, halimbawa choir member ka. Aawit ka sa Panginoon. Pero meron kang maling hindi sinusuko. Paano ka magiging blessing sa Diyos? Alam mo, hindi ka tunay na magiging blessing sa tao kung ang Diyos mismo hindi natutuwa sa atin. Kasi kita tayo ng Diyos. Pero tayo po ay magmakaawa. Ang Diyos po'y maawain. Para sa akin, kami preacher. Kita din kami ng Diyos. Tapos basta na lang kami harap din hindi nagmamakaawa sa Diyos. Wala effect yun. Wala effect yun. Tama ba? Kaya mga kapatid, ang paglilingkod, ayan po'y nabubuhay sa awa. At humihingi lagi ng awa. At be sure naman na tayo,
Ang Diyos nga'y maawain, ba't tayo mabubuhay pa doon sa pagtatago? Tama ba? Ang Diyos nga'y maawain, bakit tayo mananatili doon na hindi kaayo-aya sa Diyos? Huwag ho tayo maging parang performer lang dito sa unahan. Kahit akong pastor, kahit kami mga manggagawa, kahit kayo mga choir members, hindi yung aawit kayo, pero alam niyo, kayo pala yung nagmo-Mobile Legend, magdamag. Di na kayo nahiya nun? How can you be a blessing to others since God knows you who you are? Are you with me? Tama ba? Huwag ho tayong magtago sa likod ng ministry. Wala tayong mapagtataguan sa paningin ng Diyos. Tayo magtago sa likod ng Kanyang awa. Huwag sa likod ng ministry. Tama ba? Mind you, God is so abundant in mercy. Hindi siya nananawang magpatawad. Kaya huwag ka rin manawang humingi ng tawad. Tama ba? Pero kung kayo mabubuhay na para bagang okay lang, without remorse, ang Diyos din naman hindi nananawang maging banal. Siya'y banal, magpakailanman. May ko sa iyo, ang iyong ginagawa hindi magiging blessing sa iyo kung wala yung remorse spirit. Are you with me? Yung humihingi talaga ng awa. Ano po, mabuhay tayo sa pagsisisi araw-araw. Masaya ang buhay na malungkot sa kasalanan. Are you with me? Wag ho tayo magtatago sa lingkod ng uniform ng choir. Sa ministry ng choir. Pastor, wag din ako magtago sa likod ng ministry, ng preaching. Ako yung magtatago sa likod ng awa ng Diyos. Kaya wala akong bukang bibig, kundi awa lang ng Panginoon ang lahat. Yan ang makita natin sa Diyos. Ang Diyos balanse, banal, pero mawain. Di ka? Ang Diyos ay God of wrath, but He is also the God of love. Kasi lang iba, ay ang pasis love lang, paano yung kanyang wrath? Yung iba naman, puro wrath, paano yung kanyang love? Pero sa atin, kompleto yun. Tama ba? Dapat tayo magpatuloy kahit na tayo pamali-mali dahil ng kanyang awa. Pero huwag mong kikipit balikat ang iyong kasalanan dahil ang Diyos ay hindi compromiser sa kanyang kabanalan. Amen? Opo. Lahat ng ministry, lahat ng may ministry, mabuhay tayo sa awa sa Diyos, sa awa ng Diyos. Huwag tayong maglaro, mabuhay sa alam nating mali, tapos hahawak tayo ng banal na bagay. Tama ba? Naintindihan niyo ba ang ibig sabihin? Linggo, banal ang hawak mo. Lunes hanggang Sabado'y hawak ka ng jablo. You will never enjoy ministry. Sabi nga sa inyo, ang buhay ay walang kasalanan. Pero ang buhay dapat ay walang hindi pagsisisi sa kasalanan. Or else, wala. Tama? Para kang nangangain ng goto, pero ikay ang pait ng bibig dahil may trangkaso. Nasa ministry ka pero walang galak. Paano? May kasalanan eh. Tama ba? Tama. Pero salamat. Our God is merciful. Kaya sabi niya, oh, satisfy us. Ibig sabihin, wala talagang galak ang tao na nasa kasalanan. Ano magsasatisfy? Mercy. Amen? So don't feel like somebody kung di ka naman talaga nabubuhay ng pagsisisi. Alam niyo, mind you, ha? Salamat sa talent, salamat sa skill meron tayo. Pero hindi yan ang pangunahing hinihingi sa iyo ng Diyos. Your character, the way you treat God highly. Tama ba? Yan po ang kailangan. Tama? So dapat sa panalangin, lagi nating, sarap naman bulayin ng Diyos eh.
Minsan, kahit magpamadalas ka na sa request nagtagal ka naman sa pagbubulay sa Kanya. Hindi yung pandalas ka sa request, pero hindi mo man nabulay kung sino yung hinihingan mo. Ako'y natututo habang ako nananalangin. Katagalan ko nang nananalangin. Sabi ko, Lord, alam niyo na po ang lahat. Ganun pala yun habang natagal. Na-shortcut. Okay, nakita ho ba natin? High view of sovereign God and prayer. Number 2, dapat sa panalangin. Ito naman yung flow na panalangin ni Moises. Humble view of self in prayer. Humble view of self in prayer. Siyempre, mga kapatid, kapag hindi natin nailagay dyan ang ating sarili, hindi natin nakita yung una. Are you with me? Kaya hindi natin mailagay sa mababang tayo ang ating sarili, hindi natin nakita ang mataas na tayo ng Diyos. Ang sabi ng verse 4, For 1,000 years in thy sight are but as yesterday when it is past, and as I watched in the night. Ayun mga kapatid, maging sa panahon, itabi natin ang panahon natin sa Diyos. Itabi natin ang ating panahon sa panahon ng Diyos. Ano sa Tagalog yan? Verse 4. Sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang ng nakaraan. Ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang ng nakaraan at parang pagpupuyat sa gabi. Ang 1,000 taon. Samantala tayo hirap ng maka-100 taon. Are you with me? Kaya huwag kang makakalami kung sino ka. Nagkapera ka lang Kahit pa iyon ang pera, hindi kaya pahabain ng 1,000 taon. Samantala sa Diyos yung iyong pinakamahaba ng taon, itabi mo sa Kanya, walang-wala. Kaya don't feel like somebody pag nananalangin. Tama ba? Dahil wala tayong iuubra sa Diyos sa panahon pa lang. Ay lalo sa kalakasan, lalo sa karunungan, lalong-lalo sa kabanalan. Tama ba? Kaya lagi pag nakikita mo na osbong yung arrogancy, putulin agad, hindi ka tatagal sa presensya ng Diyos kung spirit of pride ang nag-ahari sa iyo. Are you with me? Opo. Tingnan po natin pa yung verse 5. Verse 5. Tingnan niyo po ang verse 5. Iyong dinadala sila na parang baha, sila'y parang pagkakatulog. Ayan. Oo nga. Kaya pala tayo gayaan. Sa kinaumagahan ay parang damo sila na tumutubo. Verse 6. Sa kinaumagahan ay namumulaklak at lumalago. Sa kinahaponan ay pinuputol at natutuyo. Yan tayo. Para to feel nakalamoy kung sino. Tama ba? Saan tayo nilang tulad? Kumpara sa Diyos. Sabi diyan, verse 5, iyong dinadala sila na parang baha, ang Diyos po ang nagkukontrol sa atin, hindi ikaw. Tayo ba, gano'ng kabilis ang baha? Yung umarumara ka sa, alam mo, ang buhay ang bilis. Ganyan o ang buhay natin. Kalahin nyo, isang araw ang young people na sina Jimuel. Paano yan? Hindi ako Di ba? Oo nga kalahin mo ang young people na sina Luigi. Nung kayo dumating din tactical. Tapos sila ngayon ang young people. Ganun ho tayo. Kabilis. Si Talapay. Burok na burok ang pisngin niya noon. Ngayon, wala nang burok. Ano ba, ang ating buhay, mga kapatid, ay hindi ho natin pwedeng ipagyabang. Dapat tayo matakot talaga. Dapat tayo paglalapit sa Diyos ay merong pagkilala kung sino tayo. Kung sino tayo. Tapos nasabi po diyan, sila'y parang pagkakatulog.
Wala akong natulog ang habay 1 linggo. Ang lupit naman, 1 linggong tulog. Yung straight, buhat na makinig ng preaching, linggo na uli, nagising. Ang lupit mo. Tataba ka, tol. Walang ganon. Ibig sabihin, ganyan lang tayo ang buhay. Katulad ng baha na tinatangay, katulad din lang ng pagkakatulog. Ano pa? Ang sabi niya, sa kayo umagahan. Ano? Nasaan mo yan? Sa kayo umagahan ay parang damo sila na tumutubo. Talapay, tanoy, ngayon, malalaki na isang araw, may asawa na, may anak na. Si Henry noon, siya din ang unang worker, kabata-bata pa. Ngayon, mag-aasawa na. Ako lang naman, hindi pa na edad. Okay, verse 6. Sa kayo numagahan ay mamumulaklak. Ito mo yung damo, di ka? Subaybayin mo nga naman damo. Anong klaseng damo yan? Uultaw, tapos mananariwa, mamumulaklak, malalanta, matutuyo. Yan ang buhay. Sulong, magyabang. Hindi nga natin alam merong nalalanta na agad sa kasagsagan. Bakit? Ay ba, naligawan ng yung nagtataba sa biga pati dinali yung kaganda-ganda. At wala namang aksidente sa Diyos. Tama ba? Huwag kang pipiho. Alam mo, siya ang nagkukontrol ng maging ng baha. Hindi ang baha ang kumukontrol sa Diyos. Kaya dapat laging may magandang pagtingin sa Diyos at mababang pagtingin sa sarili. Tama ba? Ang ganda mo ngayon. Ilang taon ka na ngayon? 15. Plus 50 lang yan. Nakapag-asawa ka at naanak ka ng 3 beses, ay lambanog na yan. Kung ano-ano nang ipabibiling pampapayat. Ganyan yan. Napapansin ko Oo. Ay kalimitan ng mga 50 hanggang 60 years old na babae. Hindi ako nag-aalok. Yung spec, maganda ito sa mata. Yan ka, pastor, ay nakakapagpa-sexy. Kalay mo, salmi ng usapan. Sabi yan, ginakakapagpa-sexy. Diga? Sister Nora? Ganyan tayo. Napakadali ng buhay. Ano ho? At alam niyo ba kung tayo may pagpalain ng Diyos dito, ang kagalakan natin dulang. Tama ba? O halimbawa, nagkaroon ka ng 4 na sasakyan. Pag edad mo na 60, hindi mo na kayang dapaan lahat yan. Kaya pinakamaganda, magaling kang makisama. Friendly ka. Tama ba? Bakit? Hindi yung pagka nagkakaroon nadamot na, nasa mga ugali. Ang pinakamaganda puhunan sa buhay na ito, una yung Diyos at saka yung karakter talaga. Yung karakter. Tama ba? Sa paglabis na sa ibigay, hindi mamigay. Yun naman, hindi mo magagamit lahat. Tama ba? Saka maganda ngayon magpagamit sa Diyos. Are you with me? Mahina po tayo. Dapat makita natin yan. Nako, kasino ka na. Verse 10. Verse 10. Tingnan po ang verse 10. Ano sabi ng verse 10? Ang mga karawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon. Aba, may bonus. Ay ako'y 50 years old na 20 taon na. Ay may mas matanda pa sa akin din Ay kailan ka pa, maiingle. Tama ba? Ay kailan mo pa, kayo din mga kabataan, wag mo sasabihin malayo pa. Hindi, ikaw nga, mayroong mga damong naliligawan ng tabas ng gulok. Tama ba? Meron namang sanga-sanga sa riwa, ay may nabibinaril na ipon, ay hindi magaling mamaril. At tinamba, yung dinadapuan, sariwa putol Tama ba? Bakit? Kami yun noon
Okay, namamalti kaibigan lagi, tangkay ang tinatama. Ubos ang tangkay ng dapuan, ang ibon. Nadami. Hindi tamaan eh. Okay, so yun po natin ang puntos natin. Tignan niyo po ang buhay ng tao. Magaling kung maka-70. Kaya ba, yes, tingin niyo makaka-70 pa? Ay malamang. Ay maintindihan. Sabi, sabi ng James, siyang, kayo nga na isang singaw, na pagdakay lumilitaw at pagdakay napapawi, na hindi nakakaalam ng bukas. Ang maganda sabihin ay kung luluubin ng Diyos. Tama ba? Kasi hindi mo nga hawak eh. Sana nga makatawid tayo. Pero nandito na yung kumbaga yung average. 70. At ginagaling kung maka-80. O ipagpalagay na ikaw ang pinakamayaman sa lahat, hanggang 80 ka lang naman. Ay kung kinaging mayaman sa paglilingkod, di ang ganda sana. Tama ba? Pero tunang buhay, magpamatigas ka pa sa Diyos. Mangangatwiran ka pa sa Diyos. Ay namang buhay na ibigay din lang ng Diyos. Ipagamit mo ang Diyos sa iyo. Yung maikling buhay niyan, sasaya. O, ipagamit mo yung buhay mo sa Diyos. Tuloy natin. Ano ba yung sinasabi ko verse na yan? 10. Amang kaarawan ng aming mga taon ay 7 taon, 10 taon, at kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayon may ang kanyang kapalaluan ay hirap at kapanglawan. Yung ipinagmamalaki ng tao sa loob ng 70 or 80 years old, halimbawa, ang ganda mo, ayaman mo, ang talino mo, pero puro hirap. Para ito na nga ng buhay, hindi puro panggalak. Tama ba? Oo. Hindi ho natin may iwasan ng hirap ng buhay. Napakaut doon ng buhay, pero kaya mga kapatid, kapag umiwas sa hirap, lalo kang nahirap. Kasi hindi mo alam, yung mahirapan para sa Panginoon, nandun yung galak. Pero yung mahirapan dahil sa pagsuway, lalo nang naghirap. Yan kailangan natin. Mga minamahal. Kaya wag ho tayong piling somebody hindi maglingkod sa Diyos. In fact, mga kapatid, pag ikinanalangin sa Diyos at ayaw mo namang sumunod sa Kanya, walang mangyayari dyan. Napakot doon ang buhay. Ayaw ko'y 50, dadalawampu na. Hindi ko alam. Sinasabi ng bukang bibig ko sa inyo mas malakas pa ang tatay sa akin. O kaya ang tatay, malusog yun. Samantala ako kung ano-ano na ang nararamdaman, lalo ang likod. Ang tatay, hindi high blood. Ako'y high blood. Ay, paano hindi ko na-attend isiro kung hindi ma-high blood niyan? Di ba? Ano ba, sabi dyan? O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayon may ang kanyang kapalaluan, yung ipagmamalaki, ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami nagsisilipad. Yun. Tayo pala'y Superman. Ibig sabihin tayo mawawala. Amen? Pero ang pinakasagaran ay 80. Nag-backslide pa ng 70. Bira, no? Napakaut doon ang buhay, tapos i-count mo pa, naku, yung aking 50 buhay, yung aking pagbabackslide ay 49. Nakakalungkot. Amen? Sana ho tayo, maingli. Lalo itong COVID na ito ay pampaigdo pa ng buhay pag nasapian ka, pag nadatngan ka. Dapat ito yan nagkukumahog tayong lalong magpagamit sa Diyos. Tama ba? So, yun po ang panalangin dapat. Not only high view of sovereign God in prayer, but humble view of self in prayer. Tingnan niyo po ang verse 12. Verse 12. Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami maghangtamo sa amin ng pusong may karunungan. Yung ibig sabihin, ang uto pala ng aming buhay, tulungan niyo kami, Panginoon, kung paano ito magagamit ng ayos. Tama ba? Ang matalinong buhay, yung nakukwentang igamit ang kanyang buhay sa Diyos. Hindi mo nung lahat tinawag magpastor. Hindi ho. Dahil kung lahat pastor, sino ang membro? Tama ba? Kung lahat ay tatay, sino ang nanay? Kung lahat ay nanay, sino ang tatay? Kung lahat ay tatay at nanay, sino ang mga anak? May kanya-kanyang posisyong inilagay sa atin ng Diyos. Pero,
sa lahat ng kalagayang yan, dapat tayo pari-pareho nananalangin, Lord, turuan mo akong gamitin ang buhay ko sa iyo. Kung di man ako pastor, kung di man ako garne, ay ako'y ligtas, di ako magpagamit sa iyo. Yan ang panalangin ni Moises. Yan ang tamang panalangin. Yung magpanalangin kayo magpagamit. You're not somebody not to be willing for God's use. Ano pa sabi? 1 Peter 1, verse 24 and 25. Tingnan din natin. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. Kaya huwag kang dadais sa kabayo. At ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo. At ang bulaklak ay nalalanta. Verse 25. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. Tapos yung hindi natin binabasa. Tama ba? Hindi natin sinusunod. Yan pala yung tatagal. Tayo hindi tatagal. Pero salita ng Diyos, mamamalagi magpakailanman. So, yan po ang pandalwa na laman ng panalangin ni Moises. High view of the sovereign God in prayer. Then, humble view of self in prayer. Number 3, have view of sin in prayer. Naulit ko na po yan kanina. Alam mo, ang panalangin, hindi ho na iaalis na dapat makita mo ang iyong kasalanan. Are you there? Tingnan po ang sabi, Psalms 90 verse 8. Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. Dapat pag tayo nanalangin, lagi dating talagang kita ang ating kasalanan. Dapat magkaroon tayo ng pananaw sa ating kasalanan pag tayo nananalangin. Are you with me? Kaya sabi ko sa inyo, halos tamang panalangin, hindi nakakaiba. Ang thought. Tingnan niyo po nung manalangin si Nehemiah, chapter 1. Nung manalangin si Nehemiah dahil nabalitaan niya ang kalagayan ng wall of Jerusalem at siya po'y nalungkot para sa kanyang bayan at siya'y nanalangin. At punahin po natin ang content ng kanyang panalangin. Nandiyan po ba kayo? Nehemiah chapter 1, verses 5 hanggang 11. Tingnan niyo po. Verse 4, at nangyari nang marinig ko ang mga salitang ito na ako'y naupo at umiyak at nanangis na ilang araw. Kalahin mo nanangis ng ilang araw. Mahal niya talaga ang bansa. At ako'y nag-ayuno at dumalangin sa harap ng Panginoon Diyos ng langit. Nagsabi, aking idinadalangin sa iyo, Panginoon, na Diyos ng langit niya, yung recognition muna sa Diyos, na dakila at kakilakilabot na Diyos. Ganun lagi ang forma. Tinitingnan kung sino yung Diyos sa pinapanalangin. Na dakila at kakilakilabot na Diyos, na nag-iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisibig sa Kanya, at nag-iingat ng Kanyang mga utos. Pakinggan ngayon ng iyong tainga at idilat ng iyong mga mata upang iyong dinggin ang dalangin ng iyong lingkod na aking dinadalangin sa harap mo sa panahong ito, araw at gabi, dahil sa mga anak ni Israel na inyong mga lingkod, habang aking ipinahahayag ang aming mga kasalanan ng mga anak ni Israel. Tingnan niyo ha, hindi nawawala na dapat sa panalangin, ipinapahayag, may kamalayan ka sa kasalanan. Dapat kita mo yan. Amen? Huwag kang lalapit sa Diyos, nakala may banal na banal ka. Laging meron kang ipagkukumpisal sa Panginoon. Tama ba? Are you with me? Then, tingnan niyo po ang Daniel. Daniel, ang kukunin ko lang po yung tagpo na kasama ang kasalanan. Chapter 9, verse 4, ito po naman yung panalangin ni Daniel dahil ang Israel nga po yung nasa backsliding. Okay? Nang ako'y nanalangin sa Panginoong kong Diyos at ako'y nagpahayag ng kasalanan at nagsabi, O Panginoon, Diyos na dakila at kakilakilabot,
na nag-iingat ng tipan at kaawaan, nagsisiibig sa iyo. Diyan, dakil at kakalakalabot. Kami, verse 5 yun, at least hindi na tayo magtatagal. Kami ay nangagkasala. Kala niyo ba si Daniel? Kilala niyo ba si Daniel? Kung paano ginamit siya ng Diyos? Kung gano'ng katuwid siya, pero hindi niya inilabas, in-exempt ang kanyang sarili sa pangungumpisal. Kami. Alam mo, pag sa pananalangin, huwag mo ituturo yung iba, isama mo ang iyo. Bakit? Ikaw ba hindi nagkakamali? Para makita mo lang ay mali ng iba. Ganong kahusay ni Daniel. Di ba? Siya nananalangin 3 beses ang araw. Siya nagpapaliwanag ng mga panaginip na nalilimutan pa ang panaginip. Pero nung siya'y manalangin sa Diyos para sa Israel at nung ipinapahayag ang kasalanan, hindi niya kinapwera ang kanyang sarili. Kasi walang maayos matinong panalangin na you feel na banal na banal. Tama ba? Siya'y makasalanan. Kalay mo, kagaling-galing siya'y nagkakamali pa rin. Di tayo pa ganun ba? Si Kristo lang ang hindi. Naintindihan niyo ba? Amen? Kaya wag ho tayong arrogant in spirit. Dapat makita natin na tayo ay mahina at tayo pa may kasalanan na laging pagsisisihan. Pantatlo, nung mga Panginoon siya magturo ng panalangin, kaya hindi ito yung panalangin niya Ito yung turo niya, pero hindi ito yung way ng kanyang panalangin. Kasi ang Panginoon walang pagsisisihang kasalanan. Ano sabi niya? Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan kung paano kami nagpapatawad sa mga may kasalanan sa amin. So, ang panalangin, mga minamahal ni Moises, yung content, yung flow, yung arrangement, high view of sovereign God in prayer, humble view of self in prayer, have view of sin in prayer. Then number 4, harassed view of situation in prayer. Ang harassed, mga batid, ay drained, prostrated, breakdown, exhausted, fatigue. Nandiyan po ang verse 8. Verse 8 ng Psalms. Nandiyan pa ba kayo? Mga kapatid, mapapansin natin na ang nakakapag-drained, nakakapag-prostrate, nakakapag-breakdown, nakakapag-exhaust, nakakapagpapatig ng buhay ay kasalanan. Dapat tayo lalapit sa Diyos na kaya tayo mangungumpisa lang ating kasalanan dahil dama natin tayo harassed by sin. Are you with me? Ibig sabihin, tayo ay dinidrain. Ano yung ba yung dinidrain? Yung ikaw ay iniiga, dinadry ka. Ano ba dapat ikaw ang kasalanan, kaya kinukumpisal mo, ramdam mong ikaw ay dinadry nito ang buhay spiritual life mo. Tama ba? Ano pa ang ibig sabihin? Prostrated. Ano ba ang Tagalog ng prostrated? Binibigo, kabiguan. Ano pa? Breakdown, winawasak, exhausted, pinagod, then fatigue. Pagod din. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya nandun yung flow, nakita mo ang Diyos, kung sino siya, ibinaba mo yung sarili, dahil nangungumpisal ka ng kasalanan, ba't nangungumpisal ka sa kasalanan? You feel like being harassed by sin. Are you there? Kaya sabi po ng verse 8, Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light of thy countenance. Verse 9, For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is false. Sa Tagalog yan, katulad ng buntong hininga. Sabayan 90 verse 8 and 9. Iyong inilagay ang aming kasamaan sa harap mo, ang aming lihim ng mga kasalanan sa liwanag ng iyong mukha, sapagat lahat naming karawan ay dumaan sa iyong puot. Ano kapatid? Lahat ng ating karawan ay dumaan sa iyong puot. Bakit? Ano yung kinapuputan ng Diyos? Yung kasalanan. Kaya yung kasalanan, pag hindi kinukumpisal, kaya ikukumpisal dahil ramdam mo yung bigat at yung hindi tuwa ng Panginoon. Are you there? Kaya dapat tayo nanalangin kasi nakakaramdam tayo na pinapagod talaga tayo ng kasalanan.
Amen? Opo. At yan po yung nangyayari sa bansang Israel. Talagang inuubo sila, pinapatay sila ng Panginoon. Sila'y umiiyak. Bakit? Yung pagsuway sa Diyos ay hindi nagdadala ng kagaanan ng buhay. So we have to see that. Ano? Dapat meron tayong view niyan. Dapat ang view natin ay tayo ay dinidrain. Dinidrain tayo, tayo binibigo, tayo winawasak, tayo pinapagod ng kasalanan. Then verse 9, nasabi ng verse 9, sapagkat lahat naming karawan ay verse 9, well, verse 15 pala, verse 15, pasayahin mo kami ayon sa mga kaarawan na inyong idinalamhati sa amin at sa mga tao na aming ikinakita ng kasamaan. Ano sabi? Pasayahin mo kami. Pasayahin mo kami. Bakit malungkot? So ito yung mga usal ng panalangin ni Moises under ng pakiramdam pagkakita na sa kanilang sitwasyon sa kasalanan ay nasa ilalim ng chastisement ng Panginoon at ng kalungkutan. Yun dapat ang feeling natin. Kaya merong confessal ng kasalanan dahil ang kasalanan ay nagpapabagsak. Amen? So yun yung view, yung flow ng prayer. At yun naman talaga ang reality, mga minamahal. Actually, yan dapat ang nagdadala sa atin kung bakit tayo lumuluhod sa Diyos. Tayo pinanglulupaypay, pinangihina ng ating mga kasalanan. Tama ho ba? Hindi ho yung lupaypay na ayaw pang lumapit sa Diyos. Then number 5 in the last. Hungry view of survival and prayer. Yung bang ikaw ay gustong-gusto mong makalaya. Gutom na gutom ka. Ang tingin, ikaw ay nagnanasang ikaw ay mawala doon sa kalagayang yon. Ikaw ay naghahangad na ikaw ay ma-revive. Verse 13. Tingnan po ang verse 13. Manumbalik ka, O Panginoon, hanggang kailan pa at iyong pasasayahin o pagsisisihin ang tungkol sa mga lingkod mo. O busugin mo kami sa kumagahan ng iyong kagandahang loob upang kami ay mga galak at mga tuwa sa lahat ng kaarawan namin. Sabi, manumbalik ka. Sapagat ang Numbers chapter 14, 1 to 45, ito nga po yung buhay na kung saan ay pinarasahan sila ng Panginoon dahil ang kanilang pagrereklamo. At ang panalangin ni Moises, sumilang uli ang iyong muka. So mula doon sa panalangin na pagkilala, then tapos yung pagkilala ng kahinaan, tapos yung pagkita sa kasalanan, tapos yung pakiramdam sa kasalanan, then yung paglaya mula sa nakalulungkot na kapangihinang dulot ng kasalanan. Ang hirap nito mga kapatid, matagal ka ng backslider, kailan ka pa nahingin ikay makalaya? Are you with me? Ibig sabihin mga kapatid, kaya mong balikatin yung bigat ng lungkot, yung pagwasak ng kasalanan sa ating buhay? At kung hindi ka nananalangin ng ganyan ay hindi yan si Moises. Hindi ganyan si Moises. Kaya si Moises ay ginamit ng dakila ng Panginoon. Yan si Moises. Siya'y marunong mapagod sa kasalanan. Siya'y marunong makakita ng kasiraan ng dulot ng kasalanan. Kaya kung maari, huwag siyang mahirati doon. Siya at ang kanyang bayan. Kaya meron siyang panalangin, Lord, kami gutom na makita. Kita namin kami dapat ma-revive. Kaya verse 15, ano sabi diyan? 16, mahayag nawa ang iyong gawa sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga anak. Mahayag nawa ang iyong gawa. Alam sa kasalanan, kahit ang Diyos gumagawa, hindi mo makita eh. At sumaamin nawa ang kagandahan ng Panginoon aming Diyos at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, ang gawa ng aming mga kamay ay itatag mo
Ibig sabihin, ito yung panalangin, yung pahuling mga bugso ng panalangin. Ito'y pagkagutom sa muling revival. Pagkaahon doon sa nagbulusok sa kanilang panghihina. Mga kapatid, kapag ang panalangin mo hindi ganyan, hindi yan si Moises. Si Moises po ang panalangin, ayaw niyang manatili na wasak at hindi masigla ang buhay. Pananampalataya. Amen? Amen? Kung nalipin ka ng ML, mas lalo kang mababad sa panalangin. Hindi mo kayang kamtan ang isang linggong tagumpay without prayer. Tama ba? Hindi automatic, ikaw habang buhay matagumpay ka na. No! The more you need to cry out. Hindi isang linggo ang tagumpay na gusto ng Diyos sa atin. Lalo ka na kung alipin ka pa hanggang ngayon. Yung ikaw hindi marunong rumespeto sa pakikinig salita ng Diyos, huwag kang pauli-uli. Ako'y nababastusan sa iyo niyan. Tama ba? You have to listen to the Word of God. Amen? Listen to the Word of God. Bakit? We need to cry for revival. Mahal ni Moises ang Israel, mauubos kami, Panginoon. Sabi nga niya doon sa Numbers si Panginoon, kung di mo kaya kaming dalhin, ano sasabihin ng tao sa iyo? Hindi mo kami kayang dalhin, mahina ka pala. Ganun pala mamagitan si Moises. Bakit? Ayaw niya na manatiling ang Israel ay talunan. Ang church, mga kapatid, by individual, huwag tayong mahirati. Let's weep for our sin. Amen? Let's weep. Kausapin natin ang Diyos ng pribado, Lord, change my life for better and better, better. Amen? At alam natin kung ano nangyari kay Moises. Si Moises ay nagsimula sa isang maliit na punong nagdiningas pero hindi natutupok. Hanggang sa nabot niya yung puno yung bundok ng Sinai na naglalagablab. Pwedeng ang init ng iyong pananampalataya kasing liit lang dati ng puno naglalagablab na hindi natutupok. Pero isang araw yan, bundok na naglalagablab dahil sa presensya ng Panginoon. Are you with me? Ang mahalaga, lumago. Anong susi? Prayer. Amen? Kaya tayo naglalagay sa atin ng prayer request kasi alam mo, ako niniwala, marami sa ating mga kapatiran na tulungan ng background na paggagawa. Amen? Nakakatuwa, kita ko si Elisa. Si Kim, sasali na rin. Parang ba rin, baka pagbasalin siya ng talata dyan eh. Yung membro ni Pastor Gary, nagpapasalamat, nakapagbasa ng Bible dahil ng background GC. At ngayon, na-attend na lagi. Alam mo kung bakit ko pinag-pray yan? Para mapus tayo mag-pray. Amen? Ipag-pray natin to. Pag-pray natin, pag hindi mo alam isang araw, gagawin mo na ang manalangin. Are you with me? Our victory in this life ay malabong mangyari without God. But God is with us through prayer. Amen? So sana po tayo uhaw o gutom. Meron tayong hungry view of survival in prayer. Tayo ba'y gustong-gusto pang maging masigla sa Panginoon? Amen? Kahit hindi makabenta. Tama ba? Ay magaling ang iba dyan. Kahit malawan ng trabaho ay buhay na. Amen? So, wag ho na tayo maglaro, mga kapatid. Wag tayo maglaro. Si Satanas hindi naglalaro. Seryoso siya sa atin. Ano ho? Kaya I pray lalo kay Joshua. Sa totoo natin, lumapahinga ko yun. Lalo kita pinag-pray kasi ranas ko yan sa aking buhay eh. Ang saya kong maghapon. Pag Lunes, andun yung bayo agad.
hindi natigil si Satanas sa ating isang linggong tagumpay. Kaya wag tayong manatiling isang linggo lang ang panalangin. We have to cry always. As long na kaya pa nating umiyak para sa Panginoon at manalangin, tumawag tayo. Like Moises' prayer. Tayo manalangin.